Ito, nakakabahalang balita tungkol sa kagamitan ng COMELEC na nakatago sa isang private residence. Mabuti na lang at may concerned citizens na nag-report at ito na-discover. Ito, post ni Teo Moreno, 37 minutes ago. Sabi niya, "This is to inform you that before VP Sara went to Netherlands, she left a reminder about the massive cheating this 2025 elections. Today, Davao authorities, through the report of a concerned citizen, found COMELEC paraphernalias in a private property. Sign," sabi niya, sinyales. Okay, so, punta pa tayo sa may iba pa siyang post. Ito, Teo Moreno, "You cannot place COMELEC paraphernalia in a private property, even temporarily. That's prohibited." Okay, sinare niya ang post ng EDSA Davao. Sabi, ang post ng EDSA Davao, "Look, a concerned citizen reports to Buhangin Police Station an alleged presence of COMELEC paraphernalia in a residence at Santol Street, Purok, Santo Niño, Dumanlas, Buhangin, Davao City. According to the owner of the residence, the contents of the boxes were allegedly solar panels and Wi-Fi transmission equipment from COMELEC Manila, intended for distribution to various barangays in the Davao region." Bakit mo ideposito ang kagamitan sa election sa isang private residence? Grabe, no? Bakit? Wala bang COMELEC office sa Davao? Nako, nakakatakot man ito. Magbasa tayo sa mga comments. MG Drapesa, "Sir Teo Moreno, na ako GPM about COMELEC shit." Neneng Ibona, "May we have a clean election. Let the voice of the people be heard. Praying for COMELEC chairman to keep the election transparent." Love M. Meneses, "Garcia needs to be terminated." Dandre Dulay, "Massive cheating is coming. Nakakagalit, pero not surprising knowing what this admin is capable." Aisa Makatangay, "This is not just unethical, it's a direct attack on democracy unless na hindi tayo democratic country." Okay? So, meron pang ibang post ni Teo Moreno, ha? Okay, ito. Salamat kay Teo Moreno. Sabi ni Teo Moreno, "Bakit nasa bahay ang COMELEC paraphernalias?" Okay, by the way, ang mga pictures nandito. Yan, o. Buti na lang at naagapan. So, bakit nasa bahay? These are not campaign materials. These are official COMELEC equipments, battery of vote counting machines, and Wi-Fi transmitters, and they are being stored in a private residence. This is a serious violation of election rules. These equipments are supposed to be under COMELEC custody inside secured, authorized storage, not in someone's home. Walang hiya. Saan sa batas pinapayagan yan? Akala ba namin secured, honest, at fair dapat ang eleksyon? Paano naging safe yan kung nasa kubeta ng pribadong individual ang mga kagamitan? Sa kubeta pa inilagay pala. Who gave permission to this? This isn't just a simple mistake. This could lead to tampering, vote manipulation, or pre-programming before election day. Nako, baka na pre-program na eh. Ano ba? Ay, nako.
If we let this slide, how can we trust the result of the upcoming election? COMELEC, we demand answers now. Okay, so hintayin po natin ang sagot ng COMELEC. Okay, magbasa lang tayo sa mga ano. Ulitin natin, pasalamat tayo sa concerned citizen at yung mga barangay officials na umaksyon plus of course police. Dito mo makikita yung mga pulis sa Davao, although loyal sila sa Commander-in-Chief, sa ano, kailang yung pagmamahal nila sa bayan, nandiyan pa rin. Kasi kung ang pulis, hindi mo na maasahan, hindi na nila pupuntahan yan. Kaya, congratulations sa mga pulis, barangay officials, at yung concerned citizen na nag-report. At least nalaman natin kaagad. At hihintayin natin ang sagot ng COMELEC. Okay. Carl Sal, sabi niya, it should be stored in the forwarder's warehouse, guarded 24/7 by men in uniform. Oh, dapat. I worked in the forwarding industry and we once catered to COMELEC. The area where the election paraphernalia was stored had to be highly secured. It was cordoned off and no one was allowed to enter except for the police. Even we, workers, were not permitted inside the restricted premises. Correct. Wela Rose, sabi, dili na pod kasaligan lagi uban men in uniform. Correct. So, magdasal na lang po tayo na huwag silang gagawa ng hukus-pukus sa eleksyon. Sayang lang ang straight vote natin ng PDP laban kung matatalo lang tayo sa counting machines. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is tinutulong sa kanila. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Karon muna niyang natagaan o gero. O karon mao na ni ang balay sa natagaan mo o gero. Ano ni siya? Ang uban nga bulsot, islastipan ng intawon. Pila na dahil ni katuig nga inyong balay? 6 years na rin. 6 years? So karon unsa inyong maistorya nga abot ng inyong sin? Mawala na ni karon ang inyong atop nga bulsot na, makabalay na mo karon og bag-o. Unsa inyong maistorya? Una, salamat sa Ginoo og ang nagtan-aw sa YouTube nga natagaan nami og sin og maiwan gid ang balay nga buslot. Aron di mo matuluan. Pila na dahil ni katuig ang inyong balay? 6 years. 6 years na katuig. So dugay-dugay na. So mga dako ng bulsot. Kung mag-ulan, asa man mo matulog? Diya ra sa kuan, diya ra sa kilid. Diya ra. Sa nang planggana ang kuan. Oh, salod ng planggana. So gahapon kusog nga ulan, sumo na yang nasalod. Nga tubig, Awas na uban. ngawas ng uban. Lagi ba? So karon maayo naman ni kay natagaan naman mo gero lansang Paco Plinsen. So maayo na ni karon ang inyong balay. Makaatop naman mo. Di na gini karon tuluan. Oo, sige. Salamat. Salamat po sa vlogger nga nagatag. Oo. Hopefully, Oo. magpadayon ang imong suporta para daghan pa pag makabangan. Pwede sa Hopefully po nga kanang mayo imong panglawas permanente para daghan po maka dawat sa imong hinabang. Thank you. Oo, sige, salamat.